Sa pagpapatuloy ng series, nang makarating ang Katetsujo sa Shitori Station, natutuwa ang lahat nang malaman nilang maayos pa ito at hindi pa nasasakop ng mga kabanay. Iniwan muna ni Ayame sa mga lokal na pinuno ang pangangalaga sa Kotetsujo, habang siya ay makikipag-usap muna sa mga pinuno ng Shitori Station. Kinuha din nila itong pagkakataon upang makapamili ng mga kailangan nila sa tren, habang nagbigay naman si Ayame ng isang mahalagang bagay na maaari nilang maibenta, kung sakaling kailanganin nila Ikoma ng pera upang ipagdiwang ang Tanabata Festival. Habang ang mga pasahero ay kinuha din itong pagkakataon upang maligo at makapaglinis ng kanilang mga gamit, ang mga bida naman ay sinimulan na din ang kanilang mga lakad. Kaya habang si Mumei ay sumama kina Kajika upang mamili sa palengke, sina Ikoma at Takumi naman ay bumili ng mga metal para sa kanilang mga sandata. Samantala, dahil matagal na oras nang naghihintay sina Ayame na harapin sila ng lider ng istasyon, ipinakita na lamang nila kung ano ang kayang gawin ng kanilang mga jet bullets. Dahil doon ay agad na nakuha nito ang atensyon ng ministro ng istasyon, kung saan agad itong nakipagpalitan ng mga pagkain kapalit ng teknolohiya ng jet bullets na inimbento ni Ikoma. Samantala, lumalabas na nakikipag-usap pala ang lider ng istasyon sa isang kinatawan ng Shogunate, at ang dating kasamahan ni Mumei na si Enoko, kung saan ito ay tila sinasangkot sa isang labanan ng kapangyarihan. Kinahapunan, matapos mamili ng mga bida, bumili si Kajika ng isang puno ng kawayan para sa Tanabata, kung saan dito ay biglang naalala ni Mumei ang kanyang yumaong ina. Doon ay bigla na lamang nawala si Mumei sa paligid, na kung saan agad naman itong nahanap ni Ikoma at ibinigay ang kanyang hapunan na dinuguan. Doon ay naikwento ni Mumei ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang ina, noong ipinagdiwang nila ang Tanabata. Ibinunyag din niya na ang tunay niyang pangalan ay Hazumi, at ang Mumei ay pangalang ibinigay sa kanya ng Young Master. Ayon kay Ikoma, marahil ay ipinangalan sa kanya ito ng kanyang ina ay para kumain siya ng maraming kanin, kung saan natawa na lamang sa kanya si Mumei. Sinabi ni Mumei na hindi na rin naman sila makakakain ng kanin ngayon dahil sa kanilang kalagayan, habang natatakot din siya na baka isang araw, ay magising na lamang siya bilang isang kabane at wala ng mga alaala. Dahil doon ay nangako si Ikoma na gagawin niyang tao muli si Mumei at wawasakin niya ang lahat ng mga kabane, upang makakain muli siya ng kanin tulad ng nais ng kanyang ina. Kaya sa halip na makipagtalo o tawaging isang baliw ang bida, ngumiti na lamang si Mumei kay Ikoma. Kinagabihan, nagsimula na silang ipagdiwang ang Tanabata at bawat isa sa kanila ay isinulat ang kanilang mga hiling. Ipinagsigawan naman ni Ikoma ang kanyang hiling sa lahat, na tatalunin niya ang lahat ng kabane at ibabalik ang pamumuhay na kinagisnan ng lahat. Kaya habang si Ayame ay ibinahagi din ang kanyang hiling na muling mabuksan ang Aragane Station, ibinahagi din ng lahat ang kanilang mga hiling sa bawat isa, tulad na lamang ni Takumi na nais makasurvive at magkaroon ng 3 asawa. Matapos isabit ng lahat ang kanilang mga hiling sa kawayan, pinanood naman nila ng sabay-sabay ang fireworks bilang pagtatapos ng Tanabata Festival. Kinabukasan, excited na sinalubong ng mga tao ang mga hunter at isang independent na hukbo na nilikha upang ubusin ang mga kabane, na pinamumunuan ng anak ng shogun at ang tinatawag ni Mumei na kuya, na si Biba Amatori. Kaya habang nagulat ang iba na kapatid pala ito ni Mumei, si Ikoma naman ay nais na alamin kung tunay bang bayani si Biba o may iba pang motibo. Nabanggit ni Mumei kay Biba ang tungkol kay Ikoma na isa ding kabaneri, na tila ikinagulat ng Young Master. Doon ay nakilala ni Biba sina Ayame bilang tagapamahala ng Kotetsujo, na kung saan nabigla sila nang malaman na hindi talaga tunay na kapatid ni Mumei si Biba. Dumating din si Ikoma at agad niyang kinumpronta si Biba, tungkol sa pagtuturo nito kay Mumei na dapat mamatay ang mga mahihina. Hindi naman ito sinagot ni Biba, bagkus inanyayahan niya sina Ayame at Ikoma sa loob ng tren upang doon sila makapag-usap, habang inutusan niya si Mumei para sa kanyang eksaminasyon. Habang naglalakad sa loob ng tren ay nakita nilang may sira pala ang makina nito, kaya nagpa siya muna si Biba na maging mekaniko at naisip naman ni Ikoma na maging sidekick. Samantala nang nauna muna sina Ayame at Kurusu sa lugar kung saan sila dapat mag-uusap ni Biba, bigla naman dumating ang isang tauhan nitong si Uryo.
Habang hindi naging maganda ang unang approach nito kina Ayame at Kuruso dahil sa pagpatay ng isang insekto sa pader ng tren, sinusubukan naman ipaintindi ni Biba kay Ikoma ang kanyang pilosopiya tungkol sa mahina at malakas. Sinabi ni Biba na hindi siya tumututol na hindi dapat mabuhay ang mga mahihina, bagkus nais niyang turuan ang mga ito na maging malakas sa pamamagitan ng paglaban sa mga kabanay, tulad ng ginawa ni Mumei. Subalit naantala ang kanilang pag-uusap ng isang ingay, dahil makikitang papalapit at umaakyat na ang mga kabanay sa pader ng istasyon, na tila may umaakit sa mga ito na sugurin sila. Sinabi ng Shogunate na tila sina Biba ang may kagagawan nito, para lumabas na ililigtas nila ang istasyon at magmukhang mga bayani. Matapos kausapin ni Biba ang kanyang grupo upang sugpuin ang mga kabanay, umalis na rin si Ikoma upang tumulong. Kaya gamit ang kanilang ipinagmamalaking tren na nagngangalang Kokujo, tumungo ang grupo ni Biba sa labas ng istasyon at naghanda para sa isang pag-atake. Pinaputukan nila ang mga kabanay gamit ang mga malalakas na mortar, bago sumakay si Biba sa isang kabayo kasunod ng kanyang mga tauhan na nakasakay sa mga motorsiklo. Pinamunuan ni Biba ang pagpaslang sa mga kabanay kasama ang kanyang mga tauhan na parang bumabaril lang ng mga ibon sa bukid, habang dumating na rin sina Ikoma at Mumei upang tumulong. Matapos nila tapusin ang karamihan sa mga kabanay, bigla naman sumulpot ang isang wazatori, na ginagamit na pananggalang at ginagawang pang-atake din ang mga kabanay. Agad na kumilos si Mumei kasama ang isa pang tauhan ni Biba at isa ding kabaneri na si Horobi, kung saan pinagtulungan nilang patayin ang malaki, ngunit mabagal na kumilos na wazatori. Samantala ay bigla naman sumulpot si Enoko sa likod ni Biba at plano niya itong patayin, dahil sa utos ng mga Shogunate. Sinabi ni Enoko kay Biba ang planong pagpaslang ng Shogunate sa kanya, ngunit kung papayagan siya nitong muling sumali sa kanilang grupo ay tatraidorin niya ang mga ito. Ngunit nang tumanggi si Biba ay dito na nagalit at umatake si Enoko, ngunit madali lamang itong pinabagsak at tinutukan ng espada ni Biba. Nang tapusin ni Biba ang buhay ni Enoko ay nakita ito ni Ikoma, kung saan agad niyang kinumpranta ito dahil sa pagpatay sa isang taong hindi na kayang lumaban. Aapela pa sana si Ikoma ngunit agad siyang pinigilan ni Takumi at sinabing ang buhay ni Biba ang nalagay sa panganib, habang kinalaunan ay humingi naman ng paumanhin rito si Ayame. Tinanggap naman ito ni Biba, ngunit ikinagulat ni Ayame nang sabihin nito na sasamahan nila ang kanilang grupo patungo sa Kambukako, para sa seguridad ng mga tao. Ngunit bago sila umalis, tinugis ng mga tauhan ni Biba ang mga gustong pumatay rito, habang dinakip naman ang pinuno ng istasyon. Matapos ikabit ang Kotetsujo sa Kokujo at hinila ito patungo sa Kambukako, nababahala naman si Ayame sa ideyang ito, ngunit hindi kasing tindi ng nararamdaman ni Ikoma. Sinabi niya kay Takumi na napagtanto niyang sinabi sa kanya ni Mumei na hindi ito nakagat ng isang kabanay, kung saan may hinala siyang sinadya itong gawing isang kabaneri at kumbinsido siya na may kinalaman rito si Biba. Napaisip naman rito si Takumi kaya't sinabi nito na sa labas nila ito pag-usapan. Matapos ang panibagong eksaminasyon kay Mumei bilang isang kabaneri, ipinagutos sa kanya ni Biba na kunin ang master key ng Kotetsujo mula kay Ayame. Bagamat nag-aalinlangan rito si Mumei, sinunod niya na lamang ang pinag-uutos sa kanya ni Biba, sa kadahilan ng ayaw niyang itakwil din siya nito. Samantala sa unahang bahagi ng tren ni Biba, makikita ang maraming kabanay na nakakulong at isang malaking puso na bumubuhay sa mga ito. Habang doon ikinulong ng grupo ni Biba ang dinakip nilang pinuno ng istasyon, tinanong ito ni Biba kung sino ang nagtaksil at nang iwan sa kanila habang nilalabanan nila ang mga kabanay 10 taon na ang nakakalipas. Dahil alam ni Biba na may kinalaman ito sa nangyari sa kanila, pinatay niya ang kasama nito bilang banta, kaya't walang nagawa ang pinuno kundi umamin, na ang shogun ang may pakana sa lahat na ama ni Biba. Sa huli ay pinatay pa din ni Biba ang pinuno at may kalakip sa kanya itong kaligayahan, habang kasabay ito ng pag-ungol ng mga kabanay. Naramdaman ni Ikoma ang presensya ng mga kabanay, kung saan itinuro niya ito kay Takumi at nagtataka kung bakit may mga kabanay sa Kokujo. Samantala ay ikinagulat naman ni Ayame nang biglang hingiin sa kanya ni Mumei ang master key ng Kotetsujo, habang dumating naman si Yukina at narinig ang kanilang usapan. Nang hindi sagutin ni Mumei ang mga katanungan ni Ayame ay dito na nagbanta ang napipilitang kabaneri, buti na lang ay pumasok si Yukina at ibinigay ang susi ng boiler room. Kaya nang dalhin ito ni Mumei kay Biba ay sinabi nito na peke ang susi niyang dala,
at maliwanag na hindi sila pinagkakatiwalaan nila Ayame. Habang nag-uusap sina Ayame at Yukina ay biglang pumasok si Takumi, at pinaalam nito ang pagpupumilit ni Ikoma na kausapin si Biba tungkol sa mga kabanay. Nalaman naman ito nila Biba, kung saan iniutos nito kay Mumei na puntahan at patayin si Ikoma kung kinakailangan. Nang lumabas si Mumei, agad na sinabi ni Ikoma na may mga nakatagong kabanay sa tren ni Biba, na kung saan inamin ni Mumei na ginagamit ito sa kanila upang mas matulungan silang maunawaan ang mga kaaway. Ngunit doon din mismo nalaman ni Ikoma na si Mumei ang humiling na gawin siyang kabaneri ni Biba, dahil gusto niyang maging malakas at hindi matulad sa kanyang ina na tinawag na isang mahina ni Biba. Tinawag ni Ikoma na isang duwag si Biba dahil gumagamit ito ng kanyang kapangyarihan para pumatay ng iba, na kung saan hindi nagustuhan ni Mumei. Sinabi ni Mumei kay Ikoma na ang isang sinungaling na katulad niya ay hindi kailanman maiintindihan ang kanyang kapatid, bago ito tuluyang umalis. Ngunit nakita ni Ikoma na nakangiti si Biba noong pinatay nito si Enoko, na kung saan sinabi niya kina Ayame at Takumi na hindi isang bayani si Tutoy Biba. Nang makarating sila sa Iwato Station at ang huling istasyon bago ang Kangukako, ay pinababa ang lahat ng sakay ng Kotetsujo dahil sa utos ng mga samurai na namamahala roon. Doon ay nalaman nila Biba na inutusan ng shogun ng mga namamahala roon, na huwag silang papasukin sa istasyon. Sinabi na rin ni Ikoma sa iba pa ang tungkol sa mga daan-daang kabanay na naramdaman niya sa loob ng tren ni Biba, kung saan naisip nilang mas mabuti nang nakalayo sila mula roon. Nakiusap si Ayame kay Ikoma na ilayo si Mumei mula kay Biba, bago ito umalis upang makipag-usap sa pinuno ng istasyon. Matapos naman gumawa ng isang plano nila Biba, ay nalaman nila na pumayag ang pinuno ng istasyon na makipagpulong sa kanya, ngunit babae at bata lamang ang maaari niyang isama. Habang inaasahan na ito ni Biba, nagpahayag ng simpatsya si Horobi kay Mumei, habang tinanong niya si Biba kung ngayon na ba ang araw ng kanyang kamatayan. Samantala habang naunang dumating sina Ayame at Yukina na makipagpulong sa pinuno ng istasyon na si Lord Maida, nakita naman ni Takumi ang papunta pa lamang na si Biba kasama sina Horobi at Mumei, kaya't agad niya itong pinaalam kay Ikoma. Nang makarating sina Biba sa tanggapan ng pinuno ay malugod itong tinanggap ni Lord Maida. Ngunit ang isa sa mga personal na bodyguard nito ay tinutukan ng baril si Biba, para lamang daw makasigurado. Ngunit bago pa man magsimula ang pagpupulong ay biglang sinabi ni Mumei na kailangan niyang gumamit ng banyo, na kung saan isa lang pala itong panlilinlang upang masimulan na niya ang kanyang misyon. Agad na ibinaba ni Mumei ang tulay ng istasyon upang makapasok ang tren ni Biba, na kung saan habang nagbibigay siya ng senyales ay nahuli siya nila Ikoma at Takumi. Ngunit imbis na tren ang dumating ay ang mga tauhan ni Biba ang pumasok, habang nagpapahabol ang mga ito sa daan-daang mga kabanay papunta sa lungsod. Kaya habang hindi ito inaasahan ni Mumei, umalis sina Ikoma upang subukan itaas ang tulay ngunit pinutol ni Oryo ang cable nito, na naging dahilan upang tuluyang makapasok ang mga kabanay. Kasabay sa pagtunog ng mga kampana bilang babala sa mga kabanay, doon na rin pinatay nila Biba ang lahat ng gwardya ng pinuno. Habang nasugatan din si Yukina dahil sa pagtatanggol kay Ayame, hindi na rin pinatagal ni Biba at isinunod na niyang patayin ang pinuno ng istasyon. Hindi makapaniwala si Mumei sa mga naging resulta ng kanyang ginawa, kaya tumakbo siya palayo habang pinilit naman ni Takumi si Ikoma na hayaan na lang muna ito, dahil kailangan nilang bumalik upang protektahan ang kanilang mga kasama. Habang prinoprotektahan nila Ikoma ang warehouse kung nasaan ang mga pasahero ng Kotetsujo, nagpaalam sa kanila si Kuruso at sinabing hahanapin niya si Ayame. Ngunit habang nasa daan ay nakita niya sina Ayame na pilit na isinasakay sa tren ni Biba, habang nagpatuloy naman itong umabante sa loob ng istasyon. Nang makarating ito sa loob ay naisip ng mga sundalo ng istasyon na ligtas na sila, kaya't nagmadali silang lahat na puntahan ito. Ngunit sinira ng mga tauhan ni Biba ang tulay at pagkatapos ay pinagpapatay ang mga sundalo, habang ito daw ang ganti sa kaduwagan ng shogun sa nakalipas na 10 taon. Samantala bilang parte ng kanyang plano, tinurukan ni Biba si Horobi ng isang asol na serum upang ito ang magsilbing puso ng isang fused colony. Kaya agad nitong tinipon ng maraming mga kabanay at sinimulan bumuo ng isang malaking halimaw. Inutusan ni Biba si Horobi na wasakin ang malaking gate na pumoprotekta sa lungsod ng Kangokako, na kung saan agad naman itong ginawa at tuluyang nawasak ang tarangkahan ng istasyon.
Nang dumating ang nagtatakang si Mumei, doon niya lamang nalaman na si Horobi pala ang nasa loob ng fused colony, ngunit sa kasamaang palad ay tuluyan nang umakyat sa utak nito ang virus. Habang unti-unting nabubuwag ang fused colony, ikinadismaya ito ni Biba at ng scientist na si Arita, dahil plano sana nilang iligtas si Horobi sa pamamagitan ng pagbibigay ng white blood cell, ngunit masyado na itong huli dahil tuluyan nang naging kabanay si Horobi. Bigla naman dumating si Kurusu sa tren ni Biba upang iligtas si Ayame, ngunit nang ilabas ni Arita ang kanyang paltik ay nagawang maagaw ni Ayame kung saan nakalagay ang white blood cell at nagbantang ihuhulog. Ngunit nabitawan ito ni Ayame nang magpaputok si Arita, habang pinigilan naman ito ni Kurusu at pareho silang nahulog sa tren. Samantala nang tuluyan ng maging isang kabanay si Horobi, ay makikita rito ang mga patusok sa kanyang katawan. Ngunit bigla na lamang pinagpapaslang ni Horobi ang mga tauhan ni Biba, na kung saan ginaya pa nito si Naruto at bumuga ng isang malakas na energy blast. Nang muling umatake si Horobi ay dumiretso siya kay Biba, at huminto bago pa man lumapat sa pagmumuka nito ang kanyang patalim. Doon ay muling bumalik si Horobi sa kanyang kamalayan, subalit wala pa rin siyang awang pinatay ni Biba. Dahil patay na ang pinuno at ang mga namamahala rito, sinakop na ng mga hunters ang Iwato Station, habang hinuli naman ng mga tauhan ni Biba ang lahat ng natitirang sundalo at mga pasahero ng Kutetsujo, kabilang narito si Ikoma na interesado sa kanyang dugo si Biba. Doon ay hinuli din si Mumei, na kung saan dahil sa kanyang mga nakitang aksyon ni Biba, ay napagtanto niyang lahat ng sinabi nito sa kanya ay puro kasinungalingan lamang. Ipinagpatuloy na ni Biba ang kanyang paglalakbay patungo sa Kongokaku, habang binabantayan ng lahat ng pasahero ng Kutetsujo, kabilang na si Ikoma na nakakulong. Dumating naman si Sukari upang ipamahagi ang pagkain sa mga pasahero ng Kutetsujo, ngunit marami sa kanila ay tinatawag siyang isang traidor dahil sa tila paglipat nito sa mga kalaban. Ibinigay naman ni Sukari kay Yukina ang isang bote ng dugo, habang nakarating naman ito kay Ikoma bilang kanyang pagkain. Matapos nilang kumain ay ang bawat isa sa kanila ay kailangan mag-donate ng dugo para sa pagkain naman ng mga kabanay ni Biba. Ngunit ang isang lalaki na humihiling na siya na lamang ang magbigay ng dugo dahil hindi na kaya ng kanyang asawa, ay biglang pinutol ang kamay ng isang hunter na nagngangalang Warabi. Hindi ito nagustuhan ni Uryo at kwinestyon ang ginawa ng kanyang kasama, habang hindi rin nakapagpigil si Takumi ngunit pinagbantaan siyang ipapakain sa mga kabanay kung hindi siya titigil. Ilang sandali lamang matapos pagmasdan ni Ikoma ang kilos ng mga hunters ay ibinigay na niya kay Yukina ang lagayan ng dugo, habang dumating naman si Takumi. Nang makitang naibigay ni Yukina kay Sukari ang lagayan ng dugo ay sinabi ni Ikoma kay Takumi, na isasagawa na nila ang kanilang misyon kinabukasan ng gabi. Samantala ay nag-alok si Biba ng kasunduan kay Ayame, na kung mabubuksan niya ang mga pintuan patungong Kongokaku gamit ang kanyang tiyuhin at makapag-set ng pulong sa Shogun, ay gagarantiyahin niya ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Nang pumayag rito si Ayame ngunit nagtaka kung bakit niya iyon nais gawin, ay doon na naikwento ni Biba ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan, noong ipinadala sila ng kanyang ama sa Kyushu upang lipunin ang mga kabanay. Maayos naman ang lahat sa umpisa. Ngunit nang biglang ihinto ng kanyang ama ang pagpapadala ng supply ay doon na sila natalo ng mga kabanay, na kung saan hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang ama at ngayon ay nais niyang maghiganti. Kinagabihan ay kinausap na ni Ikoma si Nakabito para sa kanilang magiging plano. Dahil napag-aralan ni Ikoma ang schedule ng pagdating ng mga bantay ay maaari nilang makuha ang susi ng tren mula rito, na kung saan kapag hawak na nila ito ay kailangan nilang lumaban patungo sa engine room. Naisip ni Ikoma na maaari nila itong gamitin upang makipagnegosasyon kay Biba, upang mabawi nila si Ayame at Mumei. Samantala nang malaman ni Mumei na kinukuhanan ng dugo ang mga pasahero ng Kutetsujo, ay agad siyang pumunta kay Biba upang kausapin ito. Nang sinusubukan ilihis ni Biba ang usapan ay sinubukan niyang hawakan si Mumei, ngunit napagtanto niyang natatakot na ito sa kanya. Kaya upang makabawi kay Mumei, sinabi ni Biba na dahil napamahal na si Mumei sa mga tao ng Kutetsujo ay hindi niya sila sasaktan, basta't mananatili lamang ang mga itong masunurin. Natuwa naman rito si Mumei, ngunit nang makaalis ito ay sinabi ni Biba na kailangan nang ipaayos si Mumei. Bago nila simulan ang kanilang plano, ibinigay ni Takumi kay Ikoma ang isang alambre upang siya ay makawala sa pagkakakulong.
Kaya nang magbahagi na ng pagkain ng mga hunters ay doon na nila sinimulan ang kanilang plano, kung saan binuksan nila ang steam valve ng tren upang magawa nilang makasugod sa mga ito. Nang makuha ni Ikoma ang susi ay nakita niyang babanatan na sana ni Takumi si Sokari, buti na lang ay ipinaliwanag niya rito na nagkukunwari lamang ito na maging kasapi ng mga hunters upang makapagbigay sa kanya ng lihim na impormasyon. Bigla naman dumating si Warabi na dala ang parehong kutsilyo na ginamit niya sa pagputol ng braso ng lalaki kanina, na kung saan sinubukan itong kalabanin ni Ikoma at nagawang mapabagsak. Subalit kinuha nito ang isang baril at handang iputok, buti na lang ay pinukpok ito ng tubo ni Takumi sa ulo. Nang inumpisahan na nila Ikoma na pasukin ang Kokujo ay nalaman ito ni Biba, kung saan inutusan niya si Mumei na patayin ang mga ito. Ngunit nang tumanggi si Mumei at sinabing mas gusto niyang makasama ang mga tao ng Kotetsujo, ay susubukan sana siyang hawakan ng dalawang lalaki subalit nagawa niyang makatakbo. Nagawa pang matalo ni Mumei ang ilang bantay ngunit nagawa siyang hampasin sa likod ng tauhan ni Biba, kung saan sinimulan siyang turukan ng pangpatulog habang humihingi ng tulong kay Ikoma. Nang harapin ng kanilang mga kasama ang ilang balakid, nagpatuloy na si Ikoma at Takumi upang iligtas sina Mumei, ngunit napansin ni Ikoma na hindi niya mabuksan ang pinto ng engine room. Sinubukan nilang bumalik ngunit napansin nilang nakalock na ang kabilang pinto, habang doon na sila nahuli ni Biba. Sinabi ni Biba na nahulaan niya na ngayong gabi ang mangyayaring pag-aalsa nila Ikoma, kaya't sinadya niyang pagpalitin ang huling susi na kanilang kailangan. Biglang binaril ni Biba si Ikoma ngunit humarang doon si Takumi. Masaya si Takumi na nagkaroon na siya ng lakas ng loob na protektahan si Ikoma sa pagkakataong ito, hindi tulad noong araw na binaril ito ni Kurusu at nahulog mula sa tren. Kaya sa pagkawala ng malay ni Takumi ay doon na humagulgol si Ikoma, habang nawalan siya ng kontrol dahil sa galit at sumugod kay Biba. Ngunit dahil wala siya sa katinoan ay madali lamang siyang nabugbog ng tauhan ni Biba na si Sahari, habang naputol pa ang kanyang kamay matapos barilin nito, na naging dahilan upang matanggal ang bato sa kanyang kamay at makita ito sa huling sandali ni Takumi. Nang utusan ni Biba si Mumei na patayin si Ikoma, ay ikinagulat ng bida na dumating pala si Mumei na halatang wala sa katinoan. Doon ay sinaksak ni Mumei si Ikoma sa tiyan, na naging dahilan ng pagbagsak nito palabas ng tren at pagkahulog pa sa dagat. Nakita ni Mumei ang bato na nasa kamay ng patay na si Takumi, habang pinuri naman siya ni Biba sa kanyang ginawa. Naabutan na lamang ng mga bida na wala ng buhay ang kanilang kaibigan, habang nagalit naman si Kajika nang susubukan sanang galawin ni Sahari ang katawan ni Takumi. Naiintindihan naman ito ni Uryo, kaya't sinabi niya kay Sakari na pabayaan na lamang sila. Samantala naikwento naman ni Biba kay Mumei kung paano siya sinaktan ng kanyang ama dahil sa takot noong siya ay bata pa lamang, na kung saan ito rin ang naging dahilan kung bakit hindi niya ito mapapatawad. Kaya habang wala si Mumei sa kanyang katinoan, tinawag niya ito habang tinurukan para matulad kay Horobi at maging isang fused colony. Samantala sa lungsod ng Kangokaku, inanunsyo ng Shogun o ang ama ni Biba na ang Iwato Station ay tuluyan ng bumagsak, hindi lamang sa mga kabane kundi pati na rin sa kamay ni Biba. Habang hindi makapaniwala rito ang ilang matataas na opisyal, sinigurado ng Shogun sa kanyang mga mamamayan na hindi dapat sila matakot dahil poprotektahan niya sila. Matapos ang kanyang talumpati, nagbigay ng payo ang nakatanggap ng impormasyon tungkol sa fused colony, na dapat din nilang ipaalam ito sa lahat. Subalit matapos kumpirmahin na siya lamang ang nakakaalam nito, pinatay siya ng Shogun sa kadahilan ng ayaw nitong magdulot pa ito ng kaguluhan sa lahat. Matapos lamang ang ilang sandali ay dumating ang Kotetsujo sa Kangokaku, na may dalang balitang nadakip nila si Biba. Nang payagan silang makapasok sa loob ay lumabas si Ayame na bihag si Biba, na kung saan ito ay isang palabas lamang ni Biba dahil hawak nitong hostage ang mga pasahero ng Kotetsujo. Doon ay sinalubong sila ng tiyuhin ni Ayame kasama ang ilang matataas na opisyales, habang ipinaliwanag naman ni Ayame kung paano nila nadakip si Biba. Samantala sa isang baybaying dagat, biglang nagising si Ikoma at agad niyang naalala ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. Sinisisi ni Ikoma ang kanyang sarili dahil sa pagkawala ni Takumi, kung saan naging dahilan din ito upang mawalan na siya ng gana pang lumaban. Kaya nang may narinig siyang paparating na kabane, agad siyang nagtago dahil sa takot.
Ngunit nang papalapit na ito sa kanya ay lumalabas na si Kuruso pala ito, na kung saan agad niyang sinabi ang mga nangyari tungkol sa kanilang mga kasama. Ikinagalit ito ni Kuruso ngunit kasama pala nito ang scientist na si Arita na ginawa nitong isang bihag. Sinubukan hikayatin ni Kuruso si Ikoma, ngunit tila nawala na ng gana pa itong magpatuloy at nais na lamang nitong mamatay. Nadismaya rito si Kuruso at sinabi na nagkamali pala siya kay Ikoma. Samantala nang humarap na si Biba sa kanyang ama, ipinakuha ng Shogun mula sa mga ininspeksyon na gamit ni Biba, ang isang kutsilyo na ibinigay niya rito. Sinabi ni Biba na iyon lang ang tanging bagay na ibinigay ng kanyang ama sa kanya, kaya nais niyang ibalik ito habang hiniling na personal siyang patayin ng Shogun. Nang papatayin na ng Shogun si Biba ay may matalas na bagay pala sa hawakan ng kutsilyo, na nagdulot sa kanya ng isang maliit na sugat. Doon na sinabi ni Biba sa madla na ang kabane ay maaaring makapagtago sa mga tao, at alam niya ito dahil sa tagal na niyang nakikipaglaban sa mga halimaw. Kaya nang sabihin niya na mayroon ngang isang kabane sa kanilang paligid ngayon, doon na naging balisa ang mga tao habang nagkatinginan ang mga ito sa isa't isa. Nang makita ng isang sundalo ang Shogun na unti-unting nagiging isang kabane dahil sa natamo nitong virus mula sa kutsilyo kanina, doon na ito nataranta at binaril ang kanilang Shogun habang pinagbabaril na rin ito ng iba pang sundalo. Kaya lumapit si Biba sa kanyang ama na halos ganap ng isang kabane, bago niya ito tuluyang patayin at nahulog sa mga naguguluhan nitong opisyales. Pagkatapos ay inanunsyo ni Biba sa buong Kongokaku ang nangyari sa kanilang Shogun, at sinabi na baka may iba pang nagpapanggap na kabane sa kanila. Dahil doon ay nagsimulang magkagulo ang lahat ng tao hanggang sa mauwi na ito sa pagpaslang sa isa't isa, habang kumilos na rin ang mga tauhan ni Biba upang buksan ang tarangkahan ng istasyon. Doon ay pumasok ang Kokujo sa lungsod at pinakawalan nila ang daan-daang kabane na sakay nito, kung saan sa isang iglap ay naging tila impyerno ang buong Kongokaku. Kaya habang nag-aalala sa kanya ang kanyang mga kasama, inilikas naman ng kanyang tiyuhin si Ayame. Samantala bago umalis si Kuruso patungong Kongokaku, ay muli niyang kinausap si Ikoma. Sinabi ni Kuruso na base sa kanyang natamong sugat mula kay Mumei, ay tila hindi sinadya nitong tamaan ang kanyang puso upang siya ay iligtas mula kay Biba. Nabanggit din ni Kuruso na base sa sinabi ng kanyang scientist na kasama, ay tila gagamitin si Mumei bilang isang fused colony. Dahil doon ay muling nabuhayan ng loob si Ikoma at nais malaman ang tungkol sa virus ng fused colony. Kaya habang naglalakad si Mumei at nagliliwanag ang kanyang puso, isa-isa niyang naalala ang kanyang mga kasamang namatay, habang tila ang mga paru-paro sa paligid ang sumisimbolo sa mga kaluluwa ng mga ito. Biglang lumabas ang isang tila pakpak sa likod ni Mumei at nagsimula na itong maging isang fused colony. Nang malaman ni Ikoma kanina mula kay Arita ang tungkol sa white blood na magbabalik kay Mumei mula sa pagiging fused colony, ay ginupit niya ang kanyang mga buhok at ikinabit ang steam gun sa putol niyang kanang braso, bilang kanyang paghahanda sa laban. Matapos makapaghanda ni Ikoma, ay hiningi niya kay Arita ang black blood upang siya ay maging malakas. Binalaan siya ng scientist na maaari nitong paikliin ang kanyang buhay at matulad kay Horobi na nang ibabaw ang pagiging isang kabane, ngunit ang kaibahan lamang ay hindi siya magiging fused colony dahil isa siyang lalaki. Ngunit nang sabihin ni Ikoma na buo na ang kanyang loob kahit ikamatay niya pa ito, itinurok niya ito sa kanyang sarili at unti-unting lumabas ang steel membrane sa kanyang katawan. Sinabi ni Arita na tanggalin niya ang kanyang limiter sa kanyang leeg upang makamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Kaya nang pilitin ni Ikoma na tanggalin ang limiter sa kanyang leeg, matagumpay niyang natanggal ito habang lumabas ang kanyang tunay na lakas bilang isang kabaneri. Habang ang buong Kongokaku ay pinamumugar na ng mga kabane at si Mumei ay inumpisahan na rin ang pagwasak sa buong lungsod, biglang naramdaman ng mga halimaw ang pagdating nila Ikoma. Kasama si Kuruso, nagtulong silang dalawa upang kalabanin ang lahat ng mga kabane na nasa tarangkahan ng istasyon, kung saan mga madali lamang nila itong mga napatay. Pagkatapos nilang malinis ang lugar, napansin ni Ikoma ang panlalabo ng kanyang paningin, na kung saan nangako sa kanya si Kuruso na tatapusin nito ang kanyang buhay kung maging isang ganap siyang isang kabane. Naalala niya ang sinabi ni Arita na isa lamang sa kanila ni Mumei ang maaaring mailigtas ng isang dosage ng white blood cell, na kung saan hindi na ito importante kay Ikoma, basta't ang kanyang layunin ay mailigtas si Mumei.
Samantala ang ilang mga nakaligtas na mamamayan ay sinisisi ang mga sakay ng Kotetsujo sa pagdadala ng mga kabanay sa kanilang lungsod. Doon ay biglang dumating sina Ayame na kahit tinutukan siya ng baril ng isa sa mga ito, ay buong tapang niyang hinarap at nagawang mapakalma ang mga nagagalit na mamamayan. Inanyayahan niya ang mga ito na sumama sa kanila paalis ng lungsod sakay ng Kotetsujo. Habang kausap naman ni Sahari ang kanyang bossing sa gagawin nilang pagtakas, bigla nitong nakita ang pagdating ni Ikoma, na kung saan agad niya itong pinaalam sa nagulat na Tutoy Biba. Kaya habang nakikipaglaban si Ikoma, agad na inutusan ni Sahari ang kanyang mga tao na patayin ng balakid, ngunit naroon pala si Kuruso upang maging backup ng bida. Dahil dun, ay sumakay na si Sahari sa kanilang tren at plano nitong banggain ang bida. Ngunit dahil sa sobrang lakas ni Ikoma ay kahit ang armored train ay walang nagawa sa kanya, habang sumabog pa ito sa ere. Ngunit makikitang nakaligtas pala si Sahari sa nangyaring pagsabog na kung saan agad naman itong hinarap ni Ikoma, ngunit sa pagkakataong ito ay madali lamang itong pinatay ng bida. Samantala ay inutusan naman ni Biba si Uryo na ilikas ang mga natitira nilang mga tauhan, habang kinuha niya ang isang white blood bilang paghahanda upang harapin ang isang taong malapit ng mamatay. Sa pagpapatuloy na pagwawala ng fused colony, isang nahulog na bato ang naghiwalay kay Ikoma at Kuruso. Sinabi ni Kuruso kay Ikoma na ipagpatuloy ang misyon, habang haharapin niya ang mga kabanay. Habang sa isipan ni Mumei, masyado pa rin siyang naguguluhan at hindi alam kung ano ang nangyayari, hanggang sa mapansin niya ang isang paru-paro na papalapit sa kanya at nakilala niya itong si Ikoma. Kaya sa mismong paglapit ni Ikoma ay tuluyan na rin bumagsak ang malaking halimaw, ngunit nang lalapitan na niya ito ay nakita niya sa di kalayuan si Biba. Walang sinayang na sandali si Ikoma at inatake niya si Biba, ngunit sa kanilang paglalaban ay nagawa siya nitong masaksak sa dibdib. Subalit nagawang maputol ni Ikoma ang espada at nagawa din niyang may hagi si Biba, ngunit nang lalapitan na niya ito ay biglang nawala ang kanyang paningin. Napansin ito ni Biba, kaya lumapit siya ng palihim sa likod ni Ikoma upang ito ay tapusin. Ngunit dahil nararamdaman ni Mumei na malapit lamang sa kanya si Ikoma, sinubukan niyang tawagin at abutin ng paru-paro, na naging dahilan upang mabitawan niya ang bato na nakuha niya sa kamay ni Takumi noon. Dahil sa ingay mula sa pagkahulog nito sa tubig ay nalaman ni Ikoma kung nasaan si Biba, na naging dahilan upang maputol niya ang braso nito at mabunyag na isa din pala itong kabaneri. Pumunta si Ikoma patungo sa pinagmulan ng tunog dahil alam niyang naroon si Mumei, na kung saan agad niyang itinurok rito ang white blood na naging dahilan ng pagkatunaw ng fused colony, habang nagtagumpay naman siyang mailigtas si Mumei. Nang magising si Mumei, ay nakita niya si Ikoma na papalapit rito si Biba, na kung saan nais nitong tumayo ang bida upang ipagpatuloy ang laban. Kaya nang hindi na gumagalaw si Ikoma, sinubukan ng atakihin ito ni Biba ngunit bigla naman siyang sinaksak ni Mumei sa kanyang puso. Sinabi ni Mumei na kahit sila ay mahina ay patuloy silang mabubuhay at magpupursige para sa isang hinaharap. Humingi ng tawad si Mumei at tuluyan ng bumagsak si Biba, habang sinabi niya ang kanyang tunay na pangalan bilang Hazumi. Habang nag-iisip naman sina Ayame kung paano sila makakatakas ng Kongo Kako, biglang dumating sina Uryo at nag-alok na kung papayagan nila silang sumakay sa Kotetsujo, ay sasabihin niya ang kanilang escape route. Kahit na may mga mali ang mga itong nagawa sa kanila ay pumayag pa din sa Ayame na makipagtulungan, habang sinabi naman ni Uryo na nasa lungsod rin sina Ikoma at Kuruso bilang pasasalamat. Nang dumating naman si Kuruso sa kinaroroonan ni Mumei at nang wala pa ring malay na si Ikoma, bigla nilang narinig ang boses ni Kajika sa radyo, na sinasabi kung saan sila magkikita para sa paglikas. Matapos nilang ipabatid ang mensahe ay pinatakbo na ni Ayame ang Kotetsujo palabas ng istasyon, habang wala na rin sinayang na oras sina Kuruso at Mumei. Kaya habang pasan ni Kuruso si Ikoma ay si Mumei naman ang nakikipaglaban sa mga kabanay, habang nagbigay naman ng signal ang Kotetsujo upang mapansin nila Mumei. Doon ay naghanda sila ng isang net upang matagumpay nilang saluhin ang walang malay na si Ikoma, habang matagumpay ding nakasakay sina Mumei at Kuruso, na namumula pa dahil hinawakan ang kanyang kamay ni Ayame. Kaya habang tuluyan ng malilibing ang lungsod ng Kongo Kako kasama ang bangkay ni Biba, matagumpay na nakalabas ng istasyon ang Kotetsujo. Habang pilit pa ring ginigising ni Mumei ang wala pa ring malay na si Ikoma, ay sa ilang sandali lamang ay nagising na rin ito.
Nang yakapin ni Mumei si Ikoma, ay napansin nilang unti-unting nawawala ang epekto ng black blood, habang biglang napagtanto ni Mumei na marahil ibinigay ni Biba ang white blood kay Ikoma, noong pareho silang walang malay. Sa huli ay nagtipon ang mga bida sa harapan ng Kotetsujo, kung saan doon ay ibinalik ni Mumei kay Ikoma ang bato, na kanyang pinangangalagaan para sa alaala ng kanyang kapatid. Kalahating taon matapos ang pagbagsak ng Kongokaku, nahati ang Hinomoto sa ilang rehiyon at ang bawat isa ay napilitang lumaban sa mga kabanay. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, papunta ang Kotetsujo sa Unoto sa Hokuriku upang tawirin ang bundok, na sinakop na ng mga kabanay 5 taon na ang nakalipas. Doon ay ibinigay ni Ikoma kay Mumei ang kanyang bato, dahil ayaw na niyang may mawala pang tao na mahalaga sa kanya. Ito ay naging bahagi ng ribbon ni Mumei sa kanyang leeg, habang kalaunan ay nagkaroon si Ikoma ng isang prosthetic arm, para naman sa kanyang naputol na kanang braso. Nang makarating ang Kotetsujo sa Unoto ay napasama sila sa hukbo ng Hokuriku na lumalaban upang mabawi ng mga ito ang lugar mula sa mga kabanay. Pinasok din ng mga kabanay ang paggawaan ng mga steam gun at naalarma ang mga manggagawa nito, ngunit biglang dumating si Mumei at niligtas niya ang mga ito mula sa mga paparating na mga kabanay. Matapos nilang maubos ang mga kabanay sa likod ay pumunta sila sa unahan upang tulungan ang hukbo ng Hokuriku, na kung saan ikinagulat ng mga sundalo kung paanong madali lamang pinapatay ni Mumei ang mga kabanay. Ngunit habang nakikipaglaban si Mumei ay bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda, na naging dahilan upang mahawakan siya ng isang kabanay. Kaya habang pinagtutulungan ng mga kabanay ang isang sundalo, biglang dumating si Ikoma at niligtas niya ang tinamaan sa kanyang si Mumei, habang agad siyang kumilos upang tulungan ang kawawang sundalo. Doon ay dumating si Mumei at pinasabog niya ang mga bomba na inilagay ni Ikoma sa mga kabanay, bago siya lapitan nito upang protektahan. Matapos nilang mabawi ang lugar mula sa mga kabanay, ay nilalagyan nila ng mga protective barrier ang kanilang mga nasasakop. Habang unti-unti na nilang nasasakop ang ilang bahagi ng Unoto, sinabi ng commander na upang masakop nila ang buong Unoto ay kailangan nilang pabagsakin ang kastilyo na nasa itaas ng bundok. Habang hindi lamang si Mumei ang nakakaramdam ng pananakit ng ulo kundi pati rin si Ikoma, bigla naman niyang napansin na tila may kakaiba sa mga bakas ng mga kabanay, dahil sa iisang direksyon lamang patungo ang mga ito. Napagtanto din ni Ikoma na marunong magtulungan ang mga kabanay para lamang pumatay ng tao, na kung saan naisip niya na tila may kumokontrol sa mga ito. Kinalaunan, habang makikitang humihingi sina Ayame ng palay sa isang residente ng Unoto upang dalhin ito pabalik sa Aragane Station, ipinagpatuloy naman ni Mumei at Kajika ang paggawa ng isang lagayan ng bato, na balak gawing regalo ni Mumei para kay Ikoma. Nang tanungin ni Kajika kung ano ang sinabi ni Ikoma nang ibigay nito ang bato sa kanya, sinagot ito ni Mumei na ipinangako ni Ikoma na ibabalik muli siya sa pagiging isang tao. Kaya nang ikinagulat ito ni Kajika dahil para daw itong pag-aalok ng isang kasal, hindi napigilan ni Mumei ang kanyang hiya at sinubukan naman itanggi ito. Kinabukasan, habang ipapaalam sana nila Ikoma ang kanilang natuklasan tungkol sa bakas ng mga kabanay kina Ayame, bigla niyang nakasalubong si Mumei na may nais ibigay sa kanya. Ngunit nang makita ni Ikoma sina Ayame ay sinabihan niya si Mumei na mamaya na lamang sila mag-usap. Dahil doon ay nawalan na ng gana pa si Mumei na ibigay ito kay Ikoma. Sumama si Ikoma kina Ayame sa isang pulong kasama ang namamahala sa Unoto na si Anmo, habang kasama din nila ang dalawang allied forces na nakatalaga sa pagbawi ng Unoto, na sina Commander Kuroji at Commander Magari. Sinabi ng isang sundalo na malapit na ang pagdating ng Narukami, na kung saan maaari na nilang malinis ang daan at bombahin ang pugad ng mga kabanay na nasa kastilyo. Matapos nilang pag-usapan ng mga karagdagang plano, doon naman biglang sumingit si Ikoma dala ang kanyang sariling natuklasan, kung saan nakiusap siya na payagan siyang imbestigahan ang pinagmumulan ng mga bakas na mga kabanay na nakita nila, dahil may kutob siyang mayroong kumokontrol sa mga ito. Ngunit sinabi ni Kuroji na imposible ang sinasabi ng bida, dahil kung mayroon mang kumokontrol sa mga kabanay ay marahil si Ikoma ito. Doon ay bigla na lamang nagalit si Ikoma, ngunit muli na naman sumakit ang kanyang ulo na palagi niyang nararanasan noong dumating siya sa Unoto. Habang lumalabas na alam nilang isang kabaneri si Ikoma, humingi naman ng paumanhin si Ayame sa lahat dahil sa kanyang ginawa. Kinalaunan, muli sanang ibibigay ni Mumei ang kanyang regalo kay Ikoma,
ngunit nakita niya itong naghahanda upang imbestigahan mag-isa ang pinagmumulan ng mga kabanay. Nang hindi sumang-ayon rito si Mumei dahil sa pag-aalala na baka mapahamak lamang si Ikoma, hindi ito naunawaan ni Ikoma at pakiramdam niya ay hindi rin naniniwala sa kanya si Mumei. Ngunit bigla na lamang nawalan ng kontrol si Ikoma sa kanyang pagiging isang kabanay at bigla niyang inatake si Mumei. Subalit doon lamang nahimasmasan si Ikoma nang makita niyang handang magpakagat sa kanya si Mumei, habang sinasabi nito na hindi na niya matutupad ang kanyang pangako na gawin pa siyang isang tao. Kaagad na inaresto si Ikoma habang dumating naman sina Ayame, ngunit biglang nagpresenta si Ikoma na ikulong na lamang siya ng 3 araw upang patunayan na hindi siya mapanganib. Doon ay dumating si Kuroji at pumayag sa gusto ni Ikoma, subalit hindi na siya pinansin pa ni Mumei habang dinadala siya palayo ng mga sundalo. Sa sumunod na araw, hindi naman makapag-focus si Ayame habang nagsasanay sila ni Kuruso dahil sa pag-aalala kay Ikoma. Ngunit ayon kay Kuruso, bagamat hindi niya alam kung ano ang nakikita ni Ikoma, ay naniniwala pa rin siya sa kutob nito dahil ni minsan ay hindi ito nagkamali kung sino ang kanilang tunay na kalaban. Dahil sa mga sinabi ni Kuruso ay nakumbinsi nito si Ayame na maniwala rin kay Ikoma. Dahil doon ay nagplano sina Ayame ng kanilang sariling hakbang, na kung saan ayon kay Anmo ay mayroon isang underground tunnel sa ilalim ng kastilyo, na itinayo upang gawing escape route ng mga residente kung sakaling magkaroon ng pag-atake ng mga kabanay. Naisip ni Sakari na marahil doon dumadaan ang mga kabanay at lumalabas na tama pala ang hinala ni Ikoma, kaya't napagpasyahan nila na kailangan nilang imbestigahan ito. Habang nagpasya si Anmo na gabayan sila sa kanilang pag-iimbestiga, biglang dumating si Mumei at nagboluntaryo ring sumama. Nang makarating sila sa tunnel ay napansin nilang ito ay nasasaraduhan, ngunit natuklasan ni Anmo ang isang secret passage na tila itinago at may steel membrane ng mga kabanay. Ngunit naantala sila sa maagang pagdating ng Narukami na isang kanyong pandigma, na kung saan agad na nagdesisyon si Kuroji na simulan na ang Narukami campaign, kahit kinabukasan pa dapat ito isasagawa. Kahit ito ay taliwas sa plano nila Ayame, wala silang nagawa kundi sumunod at pinakilos na ang Kotetsujo. Samantala ay nahuli naman sina Sukari ng mga tauhan ni Kuroji, ngunit biglang lumabas ang maraming kabanay mula sa lihim na pinto at inatake sila ng mga ito. Habang makikitang nakaligtas naman si Sukari at ang iba pa, si Mumei naman ay pumasok ng mag-isa sa lihim na daanan upang talunin ang kumokontrol sa mga kabanay. Matapos matalo ang ilang kabanay ay napadaan si Mumei sa may mga steel membrane, kung saan napagtanto niya na may inihanda ring patibong dito. Samantala nang itaas na ang alarma sa buong lugar dahil sa paglusob ng mga kabanay, narinig ito ni Ikoma at naisip na nagsimula na ang kampanya ng Narukami. Habang nakikiusap si Ikoma na siya ay pakawalan, ay ipinaalam ng mga nagbabantay sa kanya ang ginawa ni Mumei at inakusahan na ito ay nakikipagtulungan sa mga kabanay. Subalit nagalit rito si Ikoma nang malaman na nasa panganib si Mumei, kung saan nagawa niyang makawala habang napaupo naman ang isang sundalo dahil sa kanyang pagiging isang kabanay. Nang inakalang siya ay kakainin, kinuha lang pala ni Ikoma ang kagamitan nito at saka umalis. Samantala, nang makarating na ang Kotetsujo at Narukami sa kani-kanilang pwesto, inihanda na nila Commander Kuroji ang pag-atake sa kastilyo. Nang pakawalan na nila ang unang atake ay hindi ito direktang tumama sa kastilyo, kaya iniutos ni Kuroji na gumawa ng adjustment at muling barilin ang kanilang target. Ngunit habang inihahanda nila ang ikalawang atake, isang lalaki ang makikitang nakaupo sa kastilyo at may hawak itong isang sniper. Bigla nitong binaril ang nguso ng Narukami gamit ang bala na may dugo, na naging dahilan upang maamoy ito ng napakaraming kabanay at magkumpulan na parang mga langgam sa parte na may dugo. Nang tignan ito ni Kuroji ay pinilit pa rin niyang ituloy ang pag-atake, subalit dahil nabarahan na ang nguso ng Narukami ay sa kanila mismo ito sumabog. Sinubukan pa andarin ni Kuroji ang kanilang tren upang makatakas, ngunit dahil ito ay napinsala sa nangyaring pagsabog ay napasok na rin ito ng mga kabanay. Bahagya namang nakatakbo ang tren ni Kuroji, ngunit dahil pinagpiestahan na siya ng mga kabanay sa loob, ay nawalan na din ito ng kontrol at sumabog sa ibaba ng bangin. Habang tumatakbo naman si Mumei ay biglang gumuho ang kanyang tinatapakan. Doon ay habang naiisip ni Mumei na mahirap pala ang mag-isa at nais niyang makita si Ikoma, hindi niya inaasahan ang pagdating naman ng isang Wazatori.
Sinubukan itong pagbabarilin ni Mumei subalit tumilapon lamang siya sa ginawang atake ng Mozatori, na naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang sandata. Agad na naisip ni Mumei na kunin ito, ngunit dahil parang si Venom gumalaw at parang si Bane kung umatake ang Mozatori, ay nahihirapan itong makuha ni Mumei. Kaya habang puro pambubugbog ang inabot rito ni Mumei, ay nakapagpasya siyang magtago dahil na rin sa kanyang panghihina. Doon ay hindi na kinaya pang kumilos ni Mumei habang balak na siyang pipiin ng halimaw sa loob, buti na lang ay biglang dumating si Ikoma. Ilan beses itong binaril ni Ikoma sa puso hanggang sa ito ay mamatay. Agad na tinulungan ni Mumei ang lubhang sugatan na si Ikoma. Sinabi ni Ikoma kay Mumei na hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako sa kanya, at nais niya siyang manatili sa kanyang tabi habang buhay. Naiyak sa tuwa si Mumei habang pinainom niya ang kanyang dugo kay Ikoma, kung saan pareho silang nagtaka nang biglang maghilom ang kanilang mga sugat at mawala ang kanilang pananakit ng ulo. Bigla naman dumating si Sukari kasama ang iba pa na nasa itaas, habang ipinagpatuloy na nila ang kanilang misyon patungo sa loob ng kastilyo. Samantala, habang patuloy ang pag-aayos nila sa nasirang riles ng tren, nakatanggap si Ayame ng balita na wala na si Ikoma sa selda nito, na kung saan sinabi ni Kuruso na marahil dumiretso na ito sa kastilyo. Sisibat na sana ang grupo ni Mogari dahil daw nabigo ang kampanya ng Narukami, ngunit pinigilan ito ni Ayame at sinabing mga duwag lang ang umaatras sa laban. Kaya nang maayos na ang riles ay ipinagpatuloy na ng Kotetsujo ang pag-abante patungo sa kastilyo, habang sina Mogari naman ay tumulong na rin upang hindi matawag na isang duwag. Matapos makasakay ng lahat ay pinasabog nila ang nakaharang ng mga steel membrane sa tunnel, upang sila ay matagumpay na makadaan. Nang makarating na sina Ikoma sa sentro ng kastilyo ay agad nilang napansin ang isang tila nagliliwanag na kakon, na kung saan agad na nakilala ni Anmo ang babae na nasa loob nito. Ngunit biglang tinamaan ng bala sa hita ang isang sundalo nilang kasama, na nanggaling mula sa lalaki na bumaril ng dugo kanina sa Narukami. Nang agad silang makapagtago, napagtanto ni Anmo na ang lalaking iyon ay si Kagayuki, ang dating pinuno ng kastilyo. Ipinaliwanag ni Anmo na katulad nila Ikoma si Kagayuki, na kung saan 5 taon na ang nakalipas nang muling mabuhay ito bilang kabaneri. Dahil hindi na niya alam kung siya ba ay isang tao o kabanay, sumuko siya sa mga sundalo at handa nang mamatay, ngunit sa huling sandali ay humarang ang kanyang anak at ito ang namatay. Sa galit ni Kagayuki ay inatake niya ang mga sundalo at kinagat niya ang kanyang anak upang ito ay muling mabuhay, kahit na maging isang kabani pa ito. At ito ngayon ang nasa loob ng nagliliwanag na kakon. Dahil may pagkakapareho ito nang nangyari kay Mumei ay sinabi niya na magiging puso ito ng isang fused colony, at nararamdaman niyang magdudulot ito ng malaking kaguluhan at sisirain nito ang lahat. Ngunit pinatatag ni Ikoma ang kanyang loob at sinabing hindi na ito mangyayari dahil pipigilan nila ito. Biglang lumabas si Anmo upang makiusap kay Kagayuki ngunit binaril lamang siya nito. Nang muli siyang barilin nito ay biglang humarang si Ikoma, habang nagbigay naman ito ng pagkakataon kay Mumei upang bumaril at mabitawan ni Kagayuki ang kanyang baril. Habang sinusubukan niyang kunin ito ay doon na umatake si Mumei at nagsimula silang maglaban. Nang tamaan ng bala ang kakon ay nakita ni Mumei ang nilalaman ng puso ni Kagayuki at ang anak nitong si Miyuki, ngunit nagdulot lamang sa kanya ito ng distraction upang tamaan siya ng kanyang kalaban. Bigla naman pinigilan ni Anmo ang sanang pagsaksak ni Kagayuki kay Mumei, ngunit doon ay nalaman niya na may itinatagong puot pala sa kanya ang kanyang dating kaibigan. Nagagalit si Kagayuki dahil hindi siya ipinagtanggol ni Anmo noon bilang isang tao, na kung saan huli na ang lahat para sa kanila at muli nitong sinaksak si Anmo. Dahil doon ay sumugod si Ikoma habang sinundan naman ito ng isang malakas na atake ni Mumei, na kung saan sinabi niya na siya na ang haharap kay Kagayuki dahil naramdaman niya na tuluyan na itong nilamon ng puot at galit. Muling naglaban si Mumei at Kagayuki, ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa niyang matalo ang dating pinuno ng Unoto. Nang masaksihan ang pagbaril sa kanyang ama ay umiyak si Miyuki at nagsimulang mabasag ang kakon, habang unti-unti na rin nagsimulang gumuho ang kastilyo. Doon ay nagawa pang mahawakan ni Anmo ang kamay ng kanyang dating kaibigan, habang sina Ikoma at ang iba pa ay nagawa ng makalabas sa gumuguhong kastilyo. Subalit tama ang hinala ni Mumei nang tuluyan ng maging isang fused colony si Miyuki,
at agad itong nagdulot ng kaguluhan. Matagumpay silang nakasakay sa tren habang pasa ni Ikoma ang nanghihina na si Mumei, subalit ang fused colony ay nagsimula na rin kumilos habang sinusubukan nilang tumakas. Nagawang makahawak ng halimaw sa Kotetsujo at maaari itong magdulot ng malaking sira sa tren, ngunit ang driver na si Yukina ay may ideya na ibangga ito sa papalapit na tunnel. Ngunit kailangan nilang gawin ang tinatawag na section break, na kung saan agad na pinayuhan ni Ayame ang lahat na kumapit, ilang segundo matapos makapagbigay ni Sukari ng hudyat. Kaya bago pa man sila pumasok ay pinasabog nila ang halimaw at doon na ito sumalpok sa tunnel, habang doon naman na nila inactivate ang brake ng Kotetsujo. Bigla naman na panaginipan ni Mumei si Miyuki na tila nagkita na sila noong mga bata pa sila, habang nang magising siya ay tagumpay na huminto ang Kotetsujo, bago pa man ito sumalpok sa isang dead end. Tuluyan na rin nawasak ang fused colony, habang ito ay tila naging isang makikintab na nyebe, na kumalat sa iba't ibang lugar sa Unoto. Sa kanyang mga huling sandali ay kasama ni Anmo si Kagayuki na pinagmamasdan ang mga nyebe, ngunit ito ay tuluyan na rin binawian ng buhay, habang niyakap ni Anmo ang kanyang matalik na kaibigan. Matapos ang ilang araw ay nagpaalam na sila sa mga mamamayan ng Unoto, habang nagpatuloy na ang mga bida pabalik sa kanilang sariling istasyon sa Aragane. Doon ay naibigay na rin ni Mumei ang kanyang regalo kay Ikoma na isang lagayan ng kanyang bato, at muli niya itong ibinalik kay Ikoma. Biniro ni Mumei si Ikoma na gumagalaw ang pattern ng bato upang siya ay palihim na makanakaw ng halik mula rito, kung saan pareho nilang labis na ikinahiya. At dito na nagtatapos ang ating recap sa anime series. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.